Philippine native garlic, yung native na bawang. Galing po ito sa Ilocos, and it's actually a lot better in quality than the imported bawang. Kanya lang hindi masyado naging marami ang production ito. Today in Cotabato, we are going to start a garlic production program sa tulong po na isang kumpanya na nag-invest, yung Vetmate Pharma Corporation. Ito po yung unang binhi na dumating. Galing po ito sa Ilocos. And this is good for 2 hectares, 800 kilos, quality planting materials from Ilocos Norte. And ito po yung itatanim natin sa ating garlic production area sa Alamada. And dito po sa Bayan ng Mlang, sa hometown ko, we will do planting in 2 areas in Alamada, sa Highland and then sa Midland. Yung Highland po nasa Barangay Rangayen, samantalang yung Midland sa Barangay Dulao. Yung namang lowland garlic farming natin ay gagawin natin sa New Esperanza, sa Mlang, North Cotabato, yung aking pong hometown, birthplace ko. And we will do observations on how the garlic will perform in all of these 3 areas, Highland, Midland, saka Lowland. But what is important is that napatunayan natin na tutubo yung bawang sa Cotabato, and maybe later on in the whole of Mindanao. So ito yung mga sinasabi nating mga pioneering efforts na ginagawa natin to address the supply of or the lack of supply of very expensive commodities like bawang at saka sibuyas. So ito po, native Philippine garlic from Ilocos, now to be planted in North Cotabato. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Mayong udto, naimbag nga aldaw kada kayo amin apo. Today is a special day for Cotabato farmers, sapagkat ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin yung isang napakagandang proyekto na sa aking pananaw ay makakatulong ng malaki sa ating mga magsasaka. And at the same time, stabilize the prices of a very controversial commodity, sibuyas. Umabot ng 700 noong last December, umabot ng 700. Magkano kinita kayo ng mga Ilocano? Marami. Ano bang marami sa Ilocano? Nagado ti kwartam. Okay, so ang sibuyas actually pinapaniwalaan na Mindoro lang, Luzon lang, although meron ng attempts dito sa Central Mindanao to plant sibuyas, eh hindi pa malawak. Ang isa pang limiting factor dyan ay yung absence ng post-harvest facilities. Kasi importante sa sibuyas yung cold storage, para pag-harvest mo, sabay-sabay, maitabi mo muna sa cold storage, and then pag wala ng harvest, saka mo i-release sa merkado. Kaya nagkakaloko-loko yung presyo ng sibuyas, sapagkat yung mga farmers walang cold storage. So pag ani nila, babagsak yung presyo. Pag wala na silang ani, biglang tataas yung presyo. So ang kumikita si trader. Okay? Ngayong araw po na ito, kasama po natin yung mga taga Vetmate Pharma, no? Si Sunny Bonilla, si Peter Acob, at kasama din po natin yung ating mga resource persons from Ilocos Norte. At Diyos tiyag niya na po, no? At napunta kayo dito sa amin para tulungan kami. The team is headed by Mrs. Sylvia Igarta ng Department of Agriculture, Region 1, at si Alvin Galisa, also of DA. Meron silang kasamang dalawang magsasaka na sa edad na, ilang taon ka na ba, Jomer? Ngayon sir, 58 na. 58. Sa 58, nag-umpisa kang 12 years old na magtanim ng bawang. Yes sir. Okay. Ibig sabihin, 46 years na experience, no? Magsasaka ng San Nicolas, Ilocos Norte, si Jomer Salvador at si Vincent Hilacio, also of San Nicolas. Ngayong umaga po na ito ay gusto ko maintindihan ninyo, why are they here? Because we are starting a project, no,
to introduce onion garlic farming in Cotabato. Umpisa muna tayo sa Cotabato. So, galing po kami ng Alamada kahapon. Pinakita ko sa yung area sa Rangayen, sa Dado. Nagustuhan nila. Nagpunta rin kami sa Mlang na mas lalo nila nagustuhan kasi mainit. No? So, ngayong araw na ito, kunin muna natin yung context kung bakit nandito sila Sunny at si Peter representing the company which will invest in this project, Vetmate Pharma Corporation. Sunny? Yes. Good morning sa lahat ng mga taga North Cotabato sa buong Pilipinas. Bago po ang lahat, gusto po magpasalamat dun sa may-ari ng Vetmate Corporation through the General Manager and President, Mr. Herman A. Pangkulan, and also to the representative from Department of Agriculture Region 1, Alvin and Ma'am Sylvia, and the two very industrious farmer from San Nicolas, Ilocos Norte, Sir Jomer and Vincent, and my companion Sir Peter Ako. What drives us to fuel this project? If you notice that a few months ago, the onion prices rose up to 750 per kilo. So in that aspect, some even in the social media, if you've seen that there is an advertisement that there are girls who are using that onion as their necklace. So nakakahiya po. So ngayon ang ginawa po namin, malaki ang kita pala sa garlic kasi umaabot sa ganung presyo. At sibuyas. But I have to be honest, and I hope you understand, and I hope you will not criticize me on that ground kasi one of the very reason why we are here now is to stabilize the price for the consumption of the Filipino people. So yun po ang isang gusto namin, gaya na sinabi po ni former Sec Manny Piñol kanina na they want to stabilize kasi sa totoo lang po tayo po yung nagpo-produce ng garlic and onion. Even me, nung bata pa po ako, nakikita ko na yan sa kanununuhan po namin. Garlic and onion na po tinatanim nila. Sa tagal po noon, bakit po tayo nagkakaroon pa ng ganyan? Actually, marami po kasing factor yan. So, Sunny, yes. Tanong ko lang, okay, Vetmate is coming in to invest in garlic and onion. Ano yung konsepto ninyo na pag-i-invest nyo dito? Actually, sir, since yung garlic and onion kasi dito sa North Cotabato is very new. Kung meron man, mangilan-ngilan lang yan. Yun yung narinig po namin. So, there are three schemes that we are offering to the farmers and to those who want to join us. Actually, this scheme is still further discussed with the President and General Manager of Vetmate, pero more or less, baka ito na rin po yun. Ang gagawin po natin, una, ililis yung farm. First option yan. Yes, first option. Magrerenta kami ng lupa. Lahat ng mga, yon, kami na po ang magmamanage lahat. Everything from farming, management, marketing, kami na po lahat yan. Okay. So, babayaran lang namin yung yung may-ari ng lupa doon sa agreed kung magkano per year. Second is yung all inputs kung gusto ng farm and the technology of course. Talaga naman hindi mangyayari yung pag wala pa yung technology sec. So, yun ibibigay namin and then pagdating ng anihan, kami din ang bibili tapos iawas namin lahat ng magastos. So, yun naman pangatlo is yung farmer na walang-wala. Yung farmer na walang-wala. Kami na lahat magbibigay. And then, yun yung sinabi kanina ni Sec na meron 20% na ibabawas as management fee. Kumbaga parang the technology, the seedlings, the agricultural inputs, yung pagtatanim, lahat ng mga gagawin. So, ulitin natin na. Yes. One, tatlong options to, no? Yes. Una, pwede kayong umupa ng lupa. Yes, Ayun, magtatanim kayo, magkasos lahat. Pero ang income sa inyo, yes, rental lang yung mapupunta sa farmer. Ang second option ninyo, kung si farmer may kaya na mag-finance ng kanyang sariling farm, ipoprovide nyo lang yung bini at saka farm inputs. Peter. And the technology. The technology, of course, no? And then, iaawas yun pag-harvest.
At bibili nyo rin ang produkto. Yes, So sir. lahat ng income sa kanya, kay farmer. Ang third option ninyo is, halimbawa si farmer may lupa pero walang-wala. Pwede kayong mag-finance, inyong binhi, inyong technology, inyong farm inputs, lahat, pati harvesting. Yes, sir. And then ibabawas yung expenses, yung gross income after expenses, kukuha kayo ng 20% as management fee. Yes, sir. And then the rest mapupunta na kay farmer. Yes, sir. Okay, maliwanag. Peter Acob, ito yung ating pinaka-technical na person ng Vetmate Pharma. Mga magkano ang aabutin sa expenses ng pagtatanim ng sibuyas sa isang hektarya? More less, sir, mga 40, no? 40,000 or less than. Sa farm inputs lang yan. Sa agrochemicals, sir, Okay. we have the growth promotant, no? We also have the agrochemicals, the fungicide, Mhm. herbicide, no? And insecticides. Okay. Yun po yun. And then yung seeds, mga magkano kaabutin? Yung sa seeds po, yung sa garlic po, sa 1 hectare is 100,000, no? Yes. For the planting materials. Sa onion naman po is nasa 32,000. Okay. So, estimated mo, total, seeds, everything, labor, lahat. Mga magkano magagastos sa isang hektaryang bawang? Sa Until harvest. Sa bawang po, nasa 300. 200, ano? 100 na rin. Hindi. Nasa 250 to 300. Yun Yes, yung range. 250 to 300 po. 1,000. Opo. Okay. Sige. So, sa sibuyas naman? Sa sibuyas naman is, Sa 150 to 200. yes, Okay. 150 to 200. Oh, yan ang expenses, ano? Yes. Tatanungin natin si Ma'am Sylvia Igarta, no? Yung BA expert sa alliums. Okay? Ang alliums actually refer to bawang and sibuyas. Ma'am, as DA expert sa sibuyas sa bawang, magkano po ang kikitain ng isang farmer? O ano ang experience nyo sa Ilocos? Gaano kalaki yung harvest? Kapag lahat ng inputs kaya na kinakailangan ay nailagay, gaano kalaki, gaano karami ang harvest ng farmer sa garlic at sa sibuyas? Sa garlic po, it ranges from 3 tons to 6 tons. Okay? And then sa onion naman po is from 12 to 14 Wow! tons. Ganon. Yes, sir. At magkano ang presyo ng bilihan ng bawang ngayon sa Ilocos? Sa ngayon po is mahal, lalong-lalo na it's planting season. Oo. A kilo cost 250 pesos. Wow! So, ibig sabihin, kapag meron kang 5 tons, ang kikitain mo gross is 1.250 million? Yes, sir. Wow! Sa sibuyas naman, magkano ang bilihan ngayon? Sabihin na lang natin na sa farm gate price. Oo. Kasi sa market mataas. Pero kung sa farm gate ka is at least 100 pesos, mataas pa rin po yung kita. 1.4 million kapag nag 14 tons ka. Yes. Tapos sa expenses mo, nasa 250 lang. Yes, sir. 52. Wow! So, grabe yung income. Pero kailangan proper technology. Ano? Yes, sir. So, mga kaibigan, ito ang exciting part yung nagkukwenta ka ng income mo. Pero, hindi mo ma-realize yan kapag hindi tama yung technology. Kausapin natin si Alvin. No? Ito technical, ma'am, sige daw. Dagdagan mo pa yung information. Okay, sir. Yung technology po sa garlic production, ikukwento ko po sa inyo. Ito po yung technology ng Department of Agriculture. Okay. Una, doon tayo sa seedling material. Mhm. Dapat yung ating seedling material is healthy planting material. Kasi Okay. we know that ang seedling material is siya yung pinaka-importante for the success of any crop production. May tanong ko, as Yes. of the moment, kung magtatanim kami ng October, meron ba tayong available na planting materials na mabibili sa Ilocos? Na mabibili ni Vetmate para maibigay dito sa mga farmers? Meron, sir. Okay. Actually, naka-reserve na po sila eh. Wow! Ilang hektarya ang reserve nyo? Ayon kay sir, 3 hektarya 3 hektarya? Yes, Eh di sir. kulang yun. for
starting. Starting, okay, okay. Yes, sir. Oh. So, ituloy po natin yung ating technology. Doon po sa garlic, pag meron ka ng planting material, yung tatanim kasi natin dito is yung cloves lang, hindi yung Cloves. bulb. Oh. Yes. So, we have to separate the cloves. Okay. At gagawin natin una dito is, i-separate natin yung outer cloves doon sa inner cloves. Yung butil niya nasa labas. Yes, sir. Ano ba tawag doon? Cloves, sir. Hindi, sa English yun eh. Sa Ilocano, ano tawag doon? Butil. 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 Bukel. Bukel. Yes, sir. Isa-separate sige. natin. Ang purpose natin doon is, yung outer cloves kasi, siya ay tutubo ng mas maaga compare doon sa inner cloves. Itatanim Paano natin- yung mga maliliit? Hindi na pwede yan. Pwede ba rin, sir, yung sila yung nasa inner cloves. Okay. Yes, sir. Ngayon, itatanim natin yung outer cloves in a separate area. And May tanong then- ko, Ma'am Sylvia. Ilang kilong bawang ang kailangan para makatanim ng isang hektarya? 400 kilos, sir. 400 Yes, sir. kilos. Itatanim mo na 400 lahat. kilos. So kung magkanong presyo ng bilihan ngayon? 250. 250. So, ha? 100,000. So 100,000. 100,000 ang kapital sa binhi pa lang. Okay, So, sige. yes, sir. So, separate natin yung inner at saka yung outer. Itatanim din natin yung inner, pero i-expect natin na mas matagal siyang tutubo, mas matagal din siyang aanihin. So, kaya natin isa-separate kasi kung mag-harvest ka na doon sa outer cloves, ang i-maintain mo na lang is yung mas maliit na area ng inner cloves. Okay. Yes, okay. sir. Pangalawa is we have to prepare, meron palang importante, sir. Pagka nag-separate po natin ng cloves, dapat 1 to 2 days bago transplanting. Hindi natin hayaan na matagal yung clove separation natin, else yung ating cloves ay Mag-dry up. mag-shrink. Mag-shrink. Okay. Mag-dehydrate, sir. Tama, Yes, sir. mag-dehydrate. And pangalawa, we have to use this mulching material. Ang ginagamit namin doon is yung Dayami. rice hay or dayami. Marami sa amin yun. Yes, sir. Ngayon, ang intervention natin sa ating maulan na weather is we have to go into areas na medyo terrain. Okay. Para mayroon tayong drainage doon sa ulan. Okay. Halimbawa, abnormal yung naging weather. Maganda yung umpisa natin pero nag-abnormal yung weather. Halimbawa, may dumating na La Nina, whatever. Pwede bang gamitan ng plastic shield yung ating bawang? No, sir. Masyadong maluwang yung area. Doon sa seedbed lang yung plastic shield. Kung halimbawa, gusto kong salbahin yung aking bawang na itanim ko na tumutubo na siya at biglang lumakas yung ulan, pwede ba akong emergency, pwede ko bang tabunan siya, hindi ba maapektuhan yung growth niya? Expensive, yes, but I want to save my crop. Pwede rin, sir, pero yun nga, dahil maluluwang yung mga area ninyo dito is parang mahal. Ang mayaman kami okay lang. Alam niyo ba na dito sa Mindanao actually, yung mga plantation crops dito, talagang nag-i-invest yung mga farmers. Yung saging namin dito, binabalot ng plastic yun isa-isa. Yes, sir. Binabalot ng plastic yun isa-isa. They really invest. Kasi alam nila nakikita sila. So, sige ma'am. Doon po tayo sa ating planting. Ang distancing po natin dito is 20 by 20 centimeter. Okay. Yes, sir. Pwede rin siya na 20 by 15. Ito, i-increase mo yung population ng iyong tanim. Yes, sir. Doon sa ating pagtatanim, ibabaon natin nung Puwit niya, yung puwit. yung puwit ng cloves. 2/3 yung nakabaon, 1/3 Yung yung nakalabas. nakikita. Okay. Yes. And then after that, kailangan natin na lagyan ng mulching yung ating tanim na bawang. Yung dayami nga. Dayami nga. Okay. Yes, sir. Tapos, i-shower lang natin. Else, yung ating dayami ay kung may hangin, itatangay siya ng hangin. So, Okay. kailangan i-sprinkle natin yung ating mulching material na nakalagay na doon sa ating Sprinkle na tubig. yes, sir. Yes. Okay. Tawag namin doon is sprinkler irrigation. Okay. Ginagamitan pa rin namin ng hose. Okay. So, yun yung sa ating planting. Doon naman po sa ating fertilization,
ini-encourage po namin na yung ating soil is i-undergo natin siya sa soil health through soil analysis. Makikita natin dito kung masyado siyang mataba or ano yung kulang. So, makikita din natin dito kung ano yung pH ng ating kalupaan. Kasi si bawang, nagtra-thrive siya sa slightly acidic. Okay. Yes, sir. And then, sa ating fertilization, kung ang ating result ng ating soil analysis, ang first application natin dito na tinatawag namin na basal is 50% ng nitrogen, 100% na ilalagay mo na yung phosphorus, at saka yung potassium is pwede mo siya ding i-split. Yes, so dalawa na yung split, yung nitrogen at saka yung potassium. Okay. Ang basal, ina-apply dito bago planting. And then yung side dress natin is 28 to 30 days after planting. Dito po yung vegetative stage ng ating tanim. So, after noon, kung mayroon ka pang split ng abono, ilalagay mo siya doon sa bago mag-bulb development, yung ating bawang, which is 55 to 65 DAP days after planting. So yun, sir. And then sinusupplement din po natin siya ng foliar fertilizer or foliar application. Si foliar kasi, sir, may mga foliar kasi na ang content noon is pwede siyang, meron na siyang pesticide, meron na siyang fungicide, meron na rin siyang fertilizer. Marami na po mga high-tech ngayon, mga nanotech na mga foliar na yun. Ngayon, susundin mo lang yun yung brochure, yung protocol ng product na yun. Kung sinabi niya na pag kailangan kasi dito sa foliar is, meron na siyang dahon, syempre. Doon kasi tatama si foliar. Tapos, merong mga indications siya doon kung kailan ulit. Merong 1 month, merong 10 days, ganun, depende po sa ating gagamitin na foliar. And then, sa ating pag-irrigation po naman po, bago ka mag-tanim, kailangan diligan mo siya to soften the soil. And then after, yung sinabi ko kanina, para doon sa ating mulching. And then, pagka mag-irrigate ka ulit, depende sa ating soil. Doon kasi sa amin na mainit, kailangan every week. Ganun po siya, sir. And then yung application ng foliar, maganda kung after ng irrigation. Yes. So, ganon. So, fertilization, tapos na po tayo. Doon sa maintenance, kung kailangan natin ang insecticide, doon lamang tayo mag-apply, sir. Kasi kung nakikita ka indications. Mayroong mga indications. Kung walang indications, hindi ka maka-apply dapat? Hindi po necessary, sir. Okay, very good. So, ayan. Cost ng insecticide na libre ka na doon, reduce cost, reduce labor, and besides, doon po sa residue ng doon sa ating product. And then sa fungicide naman po, ito po ay nagpre-prevent ng diseases ng ating mga halaman. Ito po ay usually ginagawa kung may mga ulan, mag-apply ka ng fungicide, pero lagyan mo siya ng sticker, lalo na kung madalas yung ating ulan. So, yun yung maintenance natin. Ang maintain din po natin is yung weeding. Kasi competition ito sa ating mga pananim. Pero, na-avoid natin ito kung sa preparation pa lamang ay na-prepare na natin ang ating lupa. Magpa-apply tayo ng pre-planting na herbicide bago ng taniman. And then sa pagka nasa field na, kung hindi natin maiwasan na mayroong mga tutubo, pwede din po tayong gumamit ng selective na weedicide or herbicide. Provided mag-spray tayo kung maliliit pa lamang yung ating mga
damo. Yeah. Kung konti naman, Bunot na i-spot, lang, no? spot breeding na po ang tawag yan, 10 natin fingers doon. ang tawag yan. Yes, sir. And then punta po tayo doon sa harvesting na. Okay. Paano natin malalaman na kung si bawang ready na for harvesting? Ang ating mga bawang ay, ang maturity niya, nagdi-depend siya sa temperature din. Pero usually, ang pinakamaaga is, kung healthy si bawang, 90 DAP. 90 days, ha? 90 days. Wow. At hahaba siya, lalong-lalo na kung maganda yung kondisyon ng panahon, ng lupa, mas maganda yung longer days si bawang. Inaabot ng more than 100 days. Pero yung barometer natin, kung hindi na... Pero alam naman natin kung kailan tayo nagtanim. Yeah. Pag kasi namamature si bawang, yung tinatawag namin na neck, doon sa taas lang ng bulb, dati matigas yun, naka-erect. Pero kung ready na siya for harvesting, lalambot siya, kung minsan nagbabaw na rin siya. So yun yung indication na si bawang natin ay ready na for harvest. And yung dahon po niya is nagta-turn into light green na po siya. Pero huwag natin hintayin na magiging brown siya bago tayo mag-harvest. So yun po yung ating harvesting. And then pagka susunod sa ating harvesting is yung tinatawag natin po na curing or drying. Ang ginagawa po sa Ilocos is yung pagka binunot mo yung bawang, i-arrange mo siya sa under the sun. Yung first layer natin is i-spread mo siya. And then yung second layer, kino-cover nung second layer nung bulb nung first layer. Okay. Hanggang doon sa last na linya. Okay. Ngayon yung last na linya, wala na siyang pang-cover. So, ang ginagamit natin doon is, i-cover mo rin siya ng dayami. So, yun na yun siya, sir. Okay. Ang curing period natin is depende doon sa moisture ni bawang. Although wala naman po tayong pang-measure nun. Pero ang ginagawa po namin doon is 10 to 14 days na nakaganon siya. Pagkatapos nun, lilinisan mo na siya, removing the outer skin. And then, linisan mo siya, tanggalin mo na rin yung roots niya, and then ibabandal mo na po siya. Kailangan siyang ibitin ang Itutuloy mo yung drying niya doon na sa hanger. Yes, sir. Ilang linggo ang pagpapatuyo sa bawang? Yun, sir, 10 to 14 days. 10 to 14 Yes, days. sir. Pagkatapos yan, pwede mo sa iba. Pwede mo na siyang I-hanger. ibandal. Ibandal. Yes. Okay. Halimbawa, bagong harvest, hindi ko ba siya pwedeng iluto? Iluto na pang gisa, sir. Oo. Mas maganda pa rin kasi pwede mo siyang iluto, pero mas mabango yung Bawang. dried. Okay. Na kahit Pero itong pa- gamit natin sa anin na similya, ito yung native natin na bawang, no? Yes, sir. Directly from Ilocos Norte. Native okay. na native Okay. yun. Alright, very good. Sige. So, salamat ma'am sa information on bawang. Sino mag-explain on sibuyas? Sir, yung sibuyas din kasi, parang ganun din yung technology niya. Okay. Ang difference lang po niya doon is, yung seeding. Siding. Magsosowing ka, sir, doon. Na it takes 45 days doon sa seedbed, and then after nun, ibubunot mo siya, ilalagay talaga. Pero pwede rin direct seeding, di ba? Pwede rin, Seeder sir. ka. Oh, by the way, good news, Sani, Peter. Nag-message ako kay Director Boyet Alavendia ng Filmec kagabi. At kaagad sumagot. Meron daw silang seeder ng onion. So nag-request ako ng 6 na units ng seeders. Kasi sabi ko 3 location tayo sa ating onion project. So ipapakuha na lang natin doon sa Filmec. Okay? Sige Saka, naman. sir, Dagdag pa dahil information. nandito naman po yung ating farmer, sila na po yung mga tinatawag natin. Sa amin kasi technology, sila yung naka-hands-on. Okay. So, pwede So, din natin silang
pwede din nilang i-share sa atin Sige, yung kanilang okay. mga experiences. Oh, sige. But bago ko po ibigay itong microphone, gusto kong magpasalamat po sa inyo for inviting us and si Vetmate Pharma for inviting us. Okay. Salamat And din then po sa ating, DA, DA Region 1. Director, And, Ani Bares. in-approve din niya yung aming pagpunta po dito. At saka sa ating Maro sa San Nicolas. Yes, sir. Si Ma'am Ma'am Cecil Sembrano. Cecil Sembrano. Sembrano. Oh, pakisabi na sa kanya, salamat din. No? Yes, sir. So, sinong So, next na mag-explain? si experience-wise na po. Okay. 46 years experience. Ang ating magsasaka mula sa San Nicolas, Ilocos Norte, naimbang nga daw po. Customer king ka, sir. Maraming Ilocano sa Cotabato, ha? Oo. Pwede ka mag-Ilocano, no, pitik-pitik. Sir. So, pwede mo bang ibahagi sa amin yung kaalaman mo sa pagtatanim ng sibuyas? Anong pinaka importanteng dapat malaman ng mga magtatanim ng sibuyas? Para sa akin, sir, para kanyak, jay farm ko, dapat unahin na tingnan muna yung sa location. Okay. Para maganda o hindi. Anong klaseng location ang importante sa sibuyas? Katulad yun, sir, yung nakita ko dito sa Cotabato, yung red soil. Napakaganda yun, sir. Ganun, red soil. Malambot yun. Doon po Okay. sa amin, hindi lahat yung malambot yun. Mayroon matigas sa lupain namin Okay. yun. Dahil po sa 3 beses kami na yung iba-ibang crops o 4 kasi napakaraming fertilizer na Ginagamit nilalagay. niyo? Okay. Opo. So, yung dapat tingnan muna yung location. Mhm. Okay. So, ano pang importante dapat maintindihan? Yung sa pagtatanim po, yung sa binhi, dapat tingnan yung binhi, yung maganda. Okay. At saka yung sa pagtatanim, dapat yung sundin natin yung procedure. Yung sinabi ni ma'am na yung nasa labas, i-separate yun. At sa Hindi. na, Sibuyas ang pinag-uusapan natin. sige. Sibuyas. Oh. Yung ganun din po yung mga yun sa pagtatanim. Yung Okay. sa sibuyas, yun kagaya sinabi ni ma'am na yung sa seedbed, yung pagta-transplant. Okay. Kasi yung i-transplant mo yun, sir, parang Pero matrabaho yan, di ba? O, Pag sir. nag-seedbed ako, tapos bubunutin ko ulit, tapos ita-transplant ko. O, sir. Kung ang tinataniman ko mga 50 hectares, matrabaho masyado yun. So, ano ang option ko? Yung sinabi ko kagabi, sir, na mag-request tayo bumili tayo ng onion seeder. Okay. Para makapagtanim tayo ng malawak para direkta. Okay. Yun lang, sir. Yung sa paglipat, tanim yung sibuyas, sir, kasi may stretch yun. Aha. Mag-recover ng 5 araw. Okay. Yun ang diferensya sa transplant at saka yung direct. Ngayon, may tanong ko lang, ilang araw bago pwedeng anihin ang sibuyas? Katulad yung bawang, sir, ganun din, yung sibuyas, 90 days. Okay. Ano ang mga, kung ako farmer na bago, anong dapat kong tandaan? Paano? Kasi merong mga nagtanim doon ng sibuyas dito, hindi nabuo yung, yung bulb eh. Baka siguro sa yun, sir, may po dan, kurang sa pag-alaga yun. Kasi baka yung sa pag-apply, dun po sa hindi na napalaki yung... Hindi yun naitatama. Hindi yun naitatama sa tamang araw po. Ganon. Oo. Ano ang mga dahilan para hindi mabuo yung ulo ng sibuyas? Doon sa hindi na nabubuo yung sir, yun. Pag yung sa transplant, doon tayo sa transplant, pag malalim yun, sir, hindi talaga mabubuo yung niyan, sir. Yung Ganun ba? Opo, sir. So, kailangan mababaw? Dapat lang half lang yung lang, sir, pati yung ugat, Yung ugat. basta may tabo lang yun, Basta sir. may tabon yung ugat po, doon po siya nagre-regenerate. Si Vincent Hilacio. Magandang Farmer din. araw. Yung bangal daw. Yung bagnal daw po, sir. Yung po sa pagtatanim po, dapat po, yung ugat niya, dapat po maipailalim lang. Hindi po siya dapat pailalim lahat po. Dapat nasa lang po siya. Sa yung sa valve niya po. Okay. Doon lang po. Alright. So, sa experience mo doon sa iyo, maliit lang yung
taniman mo ng sibuyas, di ba? Opo, sir. 2,000 square meters. Opo. Magkano kinikita mo sa 2,000 square meters? Yung 3,000 square meter po, kumikita lang po ako ng